Simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 29, 2025. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Serve and protect the Filipino people! Grupong Bayan at QCPD nagkagirian. Ayudang hindi pa natatanggap ng mga binagyo inirereklamo. Senate President Chis Escudero giniit na demolition job ang pag-uugnay sa kanya sa umano'y kinurakot na pondo sa flood control projects. 10 inmates na pumuga mula sa Batangas Provincial Jail na aresto ng muli. 4 na individual patay sa pamamaril sa New York City. Sa Balitang Showbiz, Maine Mendoza, paano ginunita ang second wedding anniversary nila ni Arjo Atayde? At PBB ex-housemate Clarice de Guzman naghahanda na para sa kanyang unang solo concert sa The Big Dome. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang tinutukan natin ngayon. Isang araw matapos ang State of the Nation address ng Pangulo, nagkagirian ang grupong bayan ng Timog Katagalugan at mga tauhan ng Quezon City Police District sa labas ng batasan at Department of Social Welfare and Development. Inirereklamo ng grupo ang ayudang hindi pa natatanggap ng mga komunidad na sinalanta ng nakaraang mga bagyo. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Ang kawalan ng hustisya sa lipunan! Binarikadahan ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang pinagdarausan ng programa ng grupong Bayan ng Timog Katagalugan sa harap ng gate ng House of Representatives at DSWD. Gate ng grupong bayan. Mapayapa ang programa, dito lang kami nagpo-programa sa labas, parking area ho ito, wala pong problema. Pero nung patapos na yung programa, ibinarang ho kami ng kapulisan sa hindi malinaw na dahilan. Pinaigting pa ng grupo ang kanilang sigaw. Serve and protect the Filipino people! Dahil sa insidente, napasugod mismo si QCPD Director Police Colonel Glenn Silvio at kanyang mga tauhan. Kasi ang report, mga 1 to 200 rallies ang nandito. So, ano lang, i-maintain natin yung peace and order, yung traffic flow kasi nakakahamba lang yung mga parada nila. Malinaw nga ngayon nga sila yung dahilan kung napakalaking traffic dito. Sinong pinotektahan ng kapulisan sa ganitong senaryo? Pakay ng grupong bayan na kalampagin ng mga otoridad sa ayuda para sa mga sinalanta ng bagyo na hindi pa naibibigay sa mga biktima. Food packs po at pagkain. At siyempre, yung kompensasyon na matatanggap sana ng mga iba't ibang komunidad. Siyempre, kung sa Kagiat, sana makatanggap yung iba't ibang komunidad, yung isang pamilya ng 5,000. Pero maliit nga ito kung tutuusin. Naisting na ng pulisya kung may mga dokumento para sa rally pero ayaw itong ipakita ng grupo. Kailangan na nating umaksyon kasi taong bayan na yung nagrereklamo or yung community. So, magagalit naman po sa atin yon. So, pantay lang naman. Lumabas naman sa rally ang isang opisyal ng DSWD at sinubukan ng Balitang A to Z na kunin ng panig ng ahensya pero tumangging magbigay ng pahayaga. Una nang binanggit ng Pangulo sa SONA na aksyonan hindi lamang ang korupsyon sa mga flood control projects kundi ang agarang pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong komunidad. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pabor ang ilang senador sa pagkastigo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal na nangungurakot ng pondo sa flood control projects. Plano naman ni Senate President Francis Escudero na maghain ng panukalang susugpo sa katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. May Balitang A to Z si Ace Cruz. Maghahain ng panukalang batas si Senate President Francis Escudero sa Senado na layong pagbawalan ang mga kaanak ng mga opisyal ng gobyerno na maging kontratista sa government projects. Ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal,
na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Ito nakikitang solusyon ni Escudero sa inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ukol sa mga kinurakot na pondo sa flood control projects. Dahil klarong may conflict of interest yung mga kontratista at supplier na maging parte ng pamahalaan o kung sila'y parte ng pamahalaan, magpatuloy sila sa kanilang dating negosyo. Sang-ayon ng ilang pang senador sa pagkastigo sa palpak na flood control project. Yung pagbabaha ay hindi kailangan maging normal kung tayo ay naghihiwalay ng basura sa nabubulok at hindi nababulok. At kung maayos at may integridad ang flood infrastructure natin. The key there is may managot talaga, and the key there is maging comprehensive. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, mabuti at nabigang pansin na ang paulit-ulit anyang sinisitang palyadong flood control projects. Yung 1.4 billion pesos a day na project for flood control, yung hindi integrated, hindi concrete yung plano doon sa mga flood controls, yung mga nagawa na pero talagang totally walang effect or hindi maramdaman ng ating mga kababayan. So very happy tayo na binanggit ng Pangulo na ito ay titignan niyang maigi at siguraduhin na mananagot. Pero nakulangan pa rin ang ilang senador sa SONA matapos hindi mabanggit ang iba pang problemang pambansa. Kabilang dito ayon kay Senador Mig Zubiri ang isyu na umento sa sahod ng minimum wage earners pati ang posisyon ng Pangulo sa hirit na iba ng online gambling sa bansa. Isyu rin para kay Senador Cayetano ang US tariff sa Pilipinas. I'm still not settled dun sa 19% na tariff, and then halos lahat binigay na natin sa alay natin sa Amerika, pero may green card ang mga Pilipino na haharas doon. So napakaraming issues. Wala pang pahayag sina Presidential Sister Senador Amy Marcos at ilang pang Duterte Black Senator sa SONA ng Pangulo. Magugurit ang absent sila sa SONA nitong Lunes. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kaugnay na balita, tiwala si Senate President Francis Escudero na isang demolition job laban sa kanya at kay Senate Majority Leader Joel Villanueva ang issue ng umano'y paglustay nila sa flood control funds. Ayon sa Senate President, wala siyang kinalaman dito at kailanman ay hindi humiling ng insertions na 150 billion pesos para sa kanyang probinsya noong binubuo ang 2025 national budget. Posible rin anyang may kinalaman ito sa politika, lalo nitong mga huling linggo ng 19th Congress kung saan naging matunog pa rin ang pangalan niya na mananatiling leader ng Senado. Mababatid nitong Lunes sa ika-4 na SONA, kinastigo ng Pangulo ang mga opisyal na nagnanakaw sa pondo ng flood control projects na punot dulo kung bakit palpak ang ilan sa mga ito o di kaya na may hindi napapakinabangan sa tuwing may sakuna. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Nakatakdang isumite ng Department of Public Works and Highways ang listahan ng lahat ng flood control projects sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Ito'y matapos iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa mga umano'y palpak at kaduda-dudang flood control projects na animoy guni-guni lamang at posibleng pinagkakakitaan ng korupsyon. Ayon kay DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, computerize ang lahat ng monitoring sa mga projects, kaya kayang itala at isumite ang detalye sa Pangulo. Aminado siya na malaki ang hamon na kanilang dinatnan sa pag-upo, kasama na rito ang mga illogical at minadaling proyekto, kulang sa pondo at ilang mga nadadagdag na hindi nadaan sa maayos na pagpaplano. Kabilang sa mga problemang tinutukoy ay ang mga silted rivers na sanhi ng malalang baha sa bansa. Samantala, itinalaga ang bagong senador at kaalyado ng mga Duterte na si Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang komiteng tumututok sa mga abuso sa gobyerno. Pinalitan ni Marcoleta si Senator Pia Cayetano bilang hepe ng Committee on Accountability of Public Officers. Kasama rin siyang miyembro ng Duterte 7
block sa Senado na binubuo ni Senator Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Mark at Camille Villar. Hawak ni Marcoleta ang dalawang komite, ang Blue Ribbon at Trade and Commerce. Samantala, kabilang sa iba pang bagong committee assignment si Camille Villar para sa Environment, Amy Marcos para sa Foreign Affairs, Labor at Cooperatives, Robin Padilla sa Media at Constitutional Amendments, Bongo para sa Health, Youth, Sports, Bato de la Rosa sa Public Order at Mark Villar para sa Public Works. Habang si Alan Peter Cayetano may 4 na committee kabilang ang Justice, Sherwin Gatchalian ng Finance, Pia Cayetano para sa Ways and Means at Energy, Kiko Pangilinan sa Agriculture at Senator Bam Aquino para naman sa Basic Education. Tututukan naman ang Games at Social Justice ni Senator Erwin Tulfo, habang Public Services at Migrant Workers ang kanyang kapatid na si Raffy Tulfo. Jinggoy Estrada para sa National Defense at JV Ejercito para sa Local Government. Binigyang diin ng Senado na ang bagong pagtalaga ay layong pag-ibayuhin ang pagtutok sa mga usaping mahalaga sa mga Pilipino. Isiniwalat ni Justice Secretary Crispin Remulla na may bagong witness sa kaso ng mga nawawalang sabungero na siya lalong magpapalakas sa kredibilidad ng naunang witness na si Julie Patidongan alias Totoy. Hindi lang ito testimonial, kundi may totoong ebidensya rin siya. Isang sibilyan ang bagong saksi ayon kay Remulla at may kalakip na ebidensya bukod sa kanyang salaysay. Hiniling din ni Remulla kay PNP Chief Nicolas Torre III na i-relieve ang isang police commander dahil sa kulang umano na aksyon sa investigasyon ng kaso. Patuloy rin ang search operation sa Taal Lake kung saan pinaniniwalaang ibinaon ang mga biktima. Tsaka hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip kasama nito. Iginiit ni Senate President Francis Escudero na dapat irespeto ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil kung hindi, maaaring mauwi sa constitutional crisis. Aniya, hindi na pwedeng mag-convene bilang impeachment court ang Senado dahil wala na ito sa kanilang jurisdiction. Sa halip, dapat na aniyang pag-usapan na lamang ang issue sa regular na session at ituloy ang pagsingil sa mga opisyal na dapat panagutin. Dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Nagprotesta patungong Senado ang ilang grupo para hikayatin ang mga senador na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Tindig Pilipinas co-convener Kiko D. Lugian nila sila dahil hindi umano pinakinggan ang kanilang impeachment complaint. Naniniwala siyang tanging Kongreso ang may kapangyarihang maglitis ng impeachment. Binanggit din ni Dina may mga senador na handang ituloy ang paglilitis sa kabila ng Supreme Court ruling na idineklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Samantala, suportado ng Tindig Pilipinas ang House motion for reconsideration at naghain din sila ng sariling motion sa Korte Suprema para ibasura ang petisyon ni Duterte. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Akbayan President Rafaela David na pananahimik sa katotohanan ang pag-dismiss ng impeachment at dapat manindigan ng mga senador para sa hustisya at konstitusyon. Yung Senado po may sole power na mag-try ng impeachment cases po. So kung yun po yung kung yun po yung pinapanigan ng ating mga senador, sumasang-ayon po tayo doon kasi sa punot-dulo po ng lahat, napaka-urgent po ng kaso na ito. Sa mga nawalan po ng pasok, kinumpirma na po ng Department of Education na magpapatupad ng makeup classes sa mga estudyante matapos ang sunod-sunod na suspension ng klase dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, plano talagang mag-makeup classes dahil malaki anya ang mawawala sa pag-aaral ng marami. Bagamat hindi pa tiyak ang isang nationwide schedule, pero ayon sa DepEd, desisyon na ng mga paaralan kung kailan at paano ito gagawin.
pwedeng i-extend ang oras ng classes sa weekdays o magklase tuwing Sabado, depende sa kakayanan ng mga guro at estudyante. Tiniyak din ng DepEd na flexible at makatao ang mga pagbawing ito para hindi maapektuhan ang kalidad ng edukasyon. Samantala, nagbalik na ang face-to-face classes sa maraming lugar maliban sa ilang bahagi ng Ilocos, Central Luzon at Cordillera Region na apektado pa rin ng habagat. Yes, plano talaga natin mag-makeup classes dahil kung hindi natin gawin yan, masyadong malaki yung mawawala sa ating mga kabataan. Pwedeng dagdag lang na oras sa weekdays, pwede rin gawing sa Sabado. Depende rin yan. Ititingnan din natin yung schedule ng mga teachers dahil gusto natin na nagpapahinga din yung ating mga teacher. Happy ang couple na sina Maine Mendoza at Arjo Atayde matapos magdiwang ng kanilang second anniversary nitong Lunes, July 28. Sa Instagram, ibinahagi ni Maine ang ilang throwback snaps at special moments mula sa kanilang wedding ng asawang si Arjo. Mababasa rin sa naturang post ang caption na Happy Second. Marami namang netizen at kasamahan sa industriya ang bumati sa mag-asawa. Matatandaang July 28, 2023 nang magpalitan ng I do sina Maine at Arjo sa pamamagitan ng isang intimate wedding na ginanap sa Baguio City. Susunod, SONA 2025 ni Pangulong Marcos Jr. minarkahan ng pasang-awa ng taong bayan. Mga pangako hindi naman anila natutupad. At PBBX housemate Clarice de Guzman naghahanda na para sa kanyang unang solo concert sa The Big Dome. Ang may init na balitang yan, wag na wag bibitawan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nahuli na ang dalawang huling pumugang preso sa Batangas Provincial Jail Lunes ng umaga. Gabi na nang inmaaresto ang ikasyam na Persons Deprived of Liberty o PDL sa kakahuyan ng Barangay Salaban 1, Ibaan, Batangas. Kasunod ang pang-hostage pa ng bus sa Star Tollway malapit sa boundary ng Santo Tomas at Tanawan. Gumamit ang pulisya ng drone na may thermal at night vision capabilities para matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng isa sa mga pumugang preso. Nahuli rin ang ikasampung PDL sa Barangay Santa Maria, Bawan, Batangas. Pasang-awa, iyan ang markang ibinigay ng ilang taong bayan sa katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong Lunes. Ang dahilan, hindi nila maramdaman ang pangako at mga nagawa at puro hindi naman umano natutupad. Pero para naman sa isang eksperto, magandang indikasyon na ang isang pasang-awang marka. Ang dahilan, alamin natin sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Sa akin lang, ang grade ko siguro na ibigay sa ating mahal na Pangulo ay 7. Siguro mga 6. Mga 6. Para sa akin po, 50-50. Mga 6 po. Hindi mataas, hindi rin naman mababa. Pero sige na nga, pasang-awa. Yan ang markang ibinigay ng ilang taong bayan sa katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes. Anila kumbaga, pwede na, pero sana may i-improve pa. Anila maganda naman ang naging SONA ng Pangulo, pero daing ng ilan at ika nga sa SONA. So, ano na? Hindi naman kasi nila ramdam ang kanyang mga ipinangako. Sabi niya dati na bababa yung presyo ng bigas, na magbaba-20 ang kilo. Wala naman nangyayari. Mas lalo nagmamahal ngayon yung bigas. Mga iba, siguro hindi na naman matutupad hanggang mag-end yung term niya. Hindi niya po natutupad yung iba niyang sinasabi. Pangako niya po. Pero para sa isang eksperto, magandang senyales ang pasang-awang grado ng ilang taong bayan dahil ibig sabihin aniya nito, naabot ng mamamayang Pilipino ang mensaheng ipinapaabot ng Pangulo. Lalo pat hindi gaanong teknikal, halos 95% ng talumpati nasa wikang Filipino at mga napapanahong issue ang laman nito. Medyo presidential, decent at na iintindihan ng mga tao yung
mga pinagsasabi ngayon ng presidente. Understandable rin aniya ang pasang-awang score dahil wala rin naman halos bago sa mga pangako ng Pangulo. In terms of the policy, halos nabanggit na yun eh. So it's just a more refreshing retelling of the old policies. Kaya I would understand again bakit pasang-awa. Kasi nga naman kahit maayos, nakakonect ako sa tao, syempre yung mga tao magtataas ng kilay na parang, oh, to ba yan? I mean, narinig ko na yan. Pero bakit parang hindi yan yung ginagawa mo? Pero kung siya ang tatanungin, satisfactory ang naging SONA ni Marcos Jr. ngayong taon. He is saying to the Filipino people, I am one with you. Naiintindihan ko yung mga gusto nyo, yung mga issues nyo. Plus points din ang mariing pagpunto ng Pangulo sa katiwalian ng ilang mga politikong nasa pwesto, gayon din ang maliliit na pasaring nito sa oposisyon. Mayroon siyang dig against kay na Baste Duterte through General Torre. Tapos yung issue on the laptop, may nabanggit din siya about that, na nakaprocure tayo ng laptop na walang anomalya. So alam natin na medyo subtle na tira yan kay Sara Duterte, VP Sara Duterte, nung siya ay nasa DepEd. Gayunpaman, dapat panindigan aniya ng Pangulo ang mga binitawang pangako at katapangan noong Lunes dahil intinding-intindi ng mga tao yung mga sinabi mo at yung mga plano mo at yung mga gusto mo mangyari. Ang tanong na lang next year, babalikan ka nila. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sinampahan na ng National Bureau of Investigation ng kasong misrepresentation ang Chinese national na nagpanggap umanong isang Pilipina. Nahuli si Wang Shujun sa airport nitong July 13 habang bitbit ang mga peking dokumento gaya ng Philippine passport, birth certificate at investor's visa. Hindi na nagbigay ng pahayag ang inarestong dayuhan. Ayon sa NBI, una siyang nagpakilala bilang si Kasia Palma Polikit. Pero lumabas sa fingerprint matching na ginamit niya rin ang pangalang Wang Shujun sa isang NBI clearance noong 2021. Tinawag ito ng mga opisyal na Alice Guo-like case o parang ginaya ang controversial na si Alice Guo dahil sa katulad na modus ng pagpapanggap bilang Pilipino. Sa ngayon, nagsampa na rin ang hiwalay na kaso ang Bureau of Immigration laban sa suspect para sa paglabag sa immigration law. Umusad na ang pre-trial sa 3 kasong kriminal laban kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr., kabilang ang 2 kasong murder at isang illegal possession of firearms. Lumahok si Teves sa pagdinig via video conferencing mula sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa kanyang abogadong si Atty. Ferdinand Topacio, humiling sila na muling ipaharap ang mga saksi para sa cross-examination. Nakatakdang magtagal ang mga pagdinig hanggang taong 2026 at nakaschedule na ang susunod na hearing sa August 4, Lunes. Diin naman ni Topacio, hindi nila umano pinapatagal ang kaso. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nasa 88 Pilipinong detainee sa United Arab Emirates ang nabigyan ng humanitarian pardon kasabay ng pagdiriwang ng Eid al-Adha noong Hunyo. Sa SONA, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa UAE, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait at iba pang bansang nagpakita ng habag sa mga kababayan. Samantala, maghahain ng graft case ang Department of Migrant Workers laban kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio at ilang kasamahan dahil sa umano'y illegal na 1.4 billion pisong manumalyang land deal. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakda, nakatagdang iharap sa Ombudsman ang kaso ngayong linggo, kabilang ang paglabag sa anti-graft law. Patay ang 4 na individual kabilang ang isang pulis matapos maghasik ng karahasan ng isang lalaki sa isang gusali sa Park Avenue, New York sa USA. Kinilala ang gunman na si Shane Tamura, 27 anyos at taga Las Vegas. Kita sa CCTV na may mga taong pinalampas ang gunman na umano'y may issue sa mental health. Pumasok siya sa labi ng gusali na may dalang assault rifle, saka nagpaputok at umakyat pa sa ika-33 palapag bago barilin ang sarili. Na-recover sa kanyang sasakyan ang mga bala at baril. Base sa paunang investigasyon, may mental health issue ang gunman.
Samantala, 5 naman ang nasugatan at 1 ang kritikal matapos ang insidente. Nagdulot naman ng pagkakaparalisa sa galawan sa Midtown Manhattan at maging sa transportasyon. Patuloy pa rin ang investigasyon at motibo sa pamamaril. Labis-labis na ang kasiyahan ni The Voice USA Season 26 Grand Winner Sofronio Vasquez matapos ang kanyang pagkanta ng Lupang Hinirang sa katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At PBBX housemate Clarice de Guzman naghahanda na para sa kanyang first solo concert sa The Big Dome. Ang mainit-init na chikang yan, alamin natin sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Hindi maitago ang saya ng singer na si Sofronio Vasquez matapos siyang mapiling umawit ng Lupang Hinirang sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong Lunes, July 28 sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Para sa veteran singer, proud na proud siya at feel na feel ang true Pinoy pride dahil sa matagumpay niyang inawit ang pambansang awit ng Pilipinas. Umani naman ng papuri ang kanyang performance mula sa sambayan ng Pilipino. So I'm just proud. Proud ako sa sarili ko at proud ako na maging Pilipino kahit nasa abroad na ako. Amazed na amazed din si Sofronio sa melody ng pambansang awit. Kaya naman damang-daman niya ang kanyang pagkanta, laman ang makahulugan at makabayang lyrics nito. I'm relieved and happy, you know. The national anthem is one beautiful song and kapag nakikinig ka lang at binabasa mo talaga yung lyrics, it calls about how we are resilient and how we are strong as a Filipino. So I'm just proud. Matatanda ang nakilala si Sofronio Vasquez bilang kauna-unahang Pinoy na Grand Champion sa The Voice USA Season 26 sa ilalim ng kanyang coach na si Michael Bublé. Samantala, Mom in the Big Dome. Finally, magkakaroon ng solo concert si PBBX housemate at OPM singer Clarice de Guzman sa The Smart Araneta Coliseum this coming September 26. Ito'y matapos lalo siyang makilala sa kanyang leadership at mahusay na performance sa katatapos lang na Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa Instagram, ibinahagi ng Star Music PH at Star Pop PH ang official poster para sa upcoming concert na yan ni Clarice na pinamagatang The Big Night. Makikita rin sa poster ang pricing ng ticket na talaga namang afford na afford. Nagsimula na nga ngayong araw ang ticket selling at inaasahang mauubos agad soon. Ito na ang ikatlong solo concert ni Cla following the success of her Clarice Her Time show noong 2022 sa New Frontier Theater. Congratulations, Clarice! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik, alamin ang kwento ng tagumpay ng isa sa pangunahing patahian ng Filipiniana sa buong Pilipinas. Saan kaya yan? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mas simple man ang SONA ngayong taon, iniangat pa rin ito ang kamalayan ukol sa pambansang kasuotan na siyang official dress code para sa naturang event. Pero para sa isa sa pangunahing producers ng mga Filipiniana outfit, hindi naman kailangang sa espesyal na okasyon lang natin isinusuot ang ating pagkakakilanlan. Ang diskarting Pinoy na yan sa Balitang A to Z ni Barbie Mulak. Naisip niyo na ba kung saan galing ang inyong mga barong at saya? Posibleng galing yan sa Barangay Bagong Baryo, Pandi, Bulacan, na isa sa may pinakamalaking patahian at burdahan ng tradisyonal at modernong Filipiniana. Andito tayo sa mass production ng Disenyo Pandi, kung saan makikita natin kung paano yung sabayang pagbuburda ng napakaraming mga barong. Kung dati ay dekamay ang pagbuburda, dito computerized na.
Nasisimulan ito sa disenyo sa computer, pagkakabit ng tela sa makina, pagkakabit ng mga sinulid at voila, sa isang pindot, sabayan ng magbuburda ang mga makina. Ito naman yung finishing area kung saan tinatanggal natin yung mga himulmol, mga sobrang sinulid, gugupitin siya ng dekamay. Nagsimula ang industriyang ito sa isang grupo ng mga mananaki at sastre na nag-aangkat ng tela at nagbebenta ng mga nayaring damit sa Divisoria. Yung mga ina ng tahanan, sila yung engaged sa pagpapatahi. Pero dahil medyo mahirap at malayo yung biyahe, lalo na pagkakailangan nila ng mga tela. So yung first 30 co-operators ng BBMPC ay bumuo ng kooperatiba. Yung pinaka naging first na serbisyo at product ng kooperatiba ay yung pagbebenta ng mga raw materials na tela. Mula sa 30 miyembro, ngayon, mahigit 2,000 members na ang bagong Barrio Multipurpose Cooperative na mas kilala ngayon bilang Disenyo Pandi. At kung gusto niyo naman ng made-to-order, maraming member designers na may kanya-kanya ring shops dito sa Disenyo Pandi, Wedding Depot at Mini Mall. Nagbabago kasi yung panahon. So since ngayon nga ay computerized na yung embroidery, pero nakakatuwa kasi engaged pa rin naman yung family doon sa industry ng barong at gown. Yung pinsan ko po, yung mga tita ko po, tsaka yung kapatid ko rin po pala. Si Lola naman po, nasa Tutuban Farm Block po siya ngayon, and siya po yung nagtitinda doon. Dahil sa teknolohiya, kayang makapagburda ng Disenyo Pandi na aabot sa 4,000 barong at kimona kada linggo. Bukod pa sa co-op members na may sariling burdahan. Mabuti na lang ayon sa grupo, tumataas rin ang demand sa ganitong kasuotan. Especially ngayon ay ipinapatupad yung pagsusuot ng modern na Filipiniana. In different occasion, even hindi graduation or walang mga special na okasyon sa eskwelahan o sa government. Umaasa ang Disenyo Pandi na patuloy na lalakas at tatangkilikin ang lokal na industriya ng pambansang kasuotan. Dahil tulad ng pagkain at sining, bahagi ito ng ating kultura na sumasalamin sa ating pagkakakilanlan. Disenyo Pandi sa Balitang A to Z! Para sa Balitang A to Z mula Pandi, Bulacan, Barbie Mulak. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa economist at diplomat na si Angel Gurria. Sabi niya, ang integridad, katapatan at paglaban sa korupsyon ay dapat nakaugat na sa kultura. At yan ang mga balita at impormasyong, mga kwento at may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!